Ako lang ba, yung litong-lito din kung paano to i-pronounce? So, today pag-usapan natin yan. So, tayo pag Pilipino, babasahin natin siya parang diba? Or parang une. Ganon. Ganon mo siyang babasahin, diba? Pero sa French, iba siya. At may dalawang technique na kailangan din talaga ma-master nyo. So, yung una is, number 1, yung buka ng bibig mo, paano ba? Kailangan mo yan ibuka. Number 2 is yung nasal sounds nila. So, yung dalawang words na yan, ang meaning niya sa English ay parang a or an. Ganon. Pero may pang masculine siya pang feminine. So, the way tinuro sa akin ng tutor kung paano mo siya ipopronounce itong una is, bubuka mo yung bibig mo, and then, kailangan mo yung nasal sounds na parang natatai ka. Parang ganon. Yung nasal sound. Kunwari ito. Ganon. Ganon. Tapos yung pangalawa, which is yung pang feminine natin, is kailangan naka-ganon yung bibig mo. Tapos yun, parang natatai ka na naman. So parang, ganon. Ganon. So I'm not sure kung nakita nyo yung difference, pero, saka, saka, gets? So, kung gagamitin mo siya sa sentence, like for example, ang garçon, diba? Ang garçon. So, kailangan may nasal sound and then may fluidity, kung tawagin nila, sabi ng tutor. Tapos, kung gagamitin mo siya sa feminine, let's say, on fille, diba? On fille. Or, on femme, diba? On femme. So, yun. Nakakalito siya, pero it takes time. It takes practice. Kaya, kung ako sa inyo, kailangan nyo mag-practice at magpaturo sa French tutor nyo. So, kung wala pa kayong tutor, connect with us. We have Pinoy, we have native. Mamili na lang kayo kung ano yung mas effective sa inyo. Pero, yun lang for today's video.